ito na. Pag-uusapan na natin yung pagbago ng Constitution. Mayroong tatlong paraan ng pag-amend ng Constitution at mayroong dalawang paraan para mag-revise. Okay? So pag tinignan ninyo, totoo lang po, mamaya papakita ko sa inyo yung Tagalog version ng Constitution, mas mahihirapan tayo sa tingin ko. Well, nahihirapan ako. Oh, so mayroong bahagi ng ating saligang batas nagsasabi kung paano papalitan o paano amyendahan ang ating saligang batas. Halos lahat ng Constitution may ganyan. At sa atin ang nakalagay, any amendment to or revision of the Constitution may be proposed by Congress upon a vote of 3/4 of all its members. Ang Kongreso, alam natin yung Kongreso na may House of Representatives, may Senado. Pwede silang umupo. Ang tinatawag dito Constituent Assembly. Hindi sila uupo bilang mamabatas. Uupo sila for the purpose of or upang baguhin ang Constitution. Ang problema, una, well, actually, kung ano man yung kanilang napag-usapan, kailangan pa din tignan yung Section 4, aprubahan natin. Majority of the votes cast sa plebiscite. In other words, hindi sila yung last word. Hindi sila yung pag umupo sila, sabi nila, okay, tanggalin natin yung Senado. Kailangan aprubahan natin. Okay, pero kung nakikinig tayo sa news, sa balita, ang ginigiit ng mga gustong magpalit o mag-amend ng Constitution ay initiative. Kung maaalala nyo, no, may mga video na lumabas, no? Kinuha ng mga video ng mga tao na nagsasabi na, pirma kayo sa initiative, bigyan ko yung 100 pesos. Pero may para sa initiative. Bakit hindi ito ang ginagamit nila? Kasi malabo. Ano ba ang ibig sabihin ng 3/4 of all its members? Ang ibig sabihin ba niyan ay i-add natin ng lahat ng miyembro ng House of Representatives, yung mga, di ba, yung mga sa lower house, i-add natin yung 24 na senador, yung total niyan, so mga 300 plus yan, at 3/4 yung number na yan, ang kailangan mo na boto. Or, voting separately. Ibig sabihin, 3/4 sa lower house at 3/4 sa Senate. Pag binasa niyo yung Constitution, medyo hindi nga klaro, no? Ang mga senador, for the longest time, matagal na lang sinasabi, pag combine, lugi kami dyan. Di ba? Kasi marami nang nagsasabi noon pa. Gusto nila parliamentary form of government, unicameral, isang house lang, wala nang Senado. O di sabi ng mga senador, teka muna, yan ang hanap buhay ko eh. So mayroong opposition o mahadlang doon sa Senado about using this means, itong paggamit nitong unang paraan ng pag-amyenda ng Constitution. Dahil sinasabi nila, pag sinama mo pinagsama mo yung House at yung Senado, lagi silang minority. Right? Ma-outvote talaga sila. 24 lang yan. Halos 300 na atang miyembro ng lower house ngayon na mababang kamara. Di ba? So nagkakagulo sila doon. Kaya hindi yan ginagamit ng mga gusto mag-amend ng Constitution. Ano ba yung pangalawang paraan? Constitutional Convention. Shush. Ngayon, kung maalala nyo, yung sa mga mas matanda sa akin, actually, pinanganak na rin pala ako nito. Ito yung approach na ginamit ni Ferdinand Marcos upang palitan yung 1935 Constitution. Merong Constitutional Convention. Ito naman ay kumbaga may mga delegates na tatakbo, iboboto nyo, at sila ay ang uupo upang magsulat ng Constitution. Katulad ng sinabi ko about number 1, aaprubahin din yan sa isang plebisito. Okay? So, iba yung mga nagsusulat, no? Kasi dun sa una, Kongreso. Pangalawa, yung mga nanalong delegates sa pag-elect sa Constitutional Convention. So, pwede rin yan. Medyo mahal daw or something. Okay. Tingnan nyo itong Section 2. Ang nakalagay, amendments. Di tulad ng Section 1 and 2 na sinabing amendment or revision. Ngayon, ano ba yung
ano ba yung revision at saka ano ba yung amendment. Ayon sa mga kaso natin at sa mga kaso sa ibang bansa na pinag-aralan ng Korte Suprema, pag sinabi mong revision, ito yung mas malaking mga bago-bago na gusto mong gawin sa Pilipinas, sa saligang batas ng Pilipinas. Okay? So, it alters a basic principle in the Constitution. Halimbawa, separation of powers, halimbawa, checks and balances, lahat ng mga pinag-usapan ko nung nagsimula ako magsalita. Tatanggalin mo ba yung kapangyarihan, halimbawa, ng Korte Suprema para magpawalang bisa ng mga gawa ng presidente at ng miyembro ng Congress? Ayon sa karamihan sa Supreme Court, that is already a revision. Hindi na po yan amendment. Okay? Kung tinanggal mo yung idea ng checks and balances, which is ganun kasi siya ka-importante sa ating sistema ng gobyerno, revision na rin yan. There is also a revision if the change alters the substantial entirety of the Constitution. Halimbawa, itong nangyari sa anong kaso ba yun? Lagi ko siyang Lambino versus Comelec. Gusto nilang gawing parliamentarian form ng government. At ang sabi ng majority ng Supreme Court ay revision na po yan. Pag hindi na tayo presidential at gusto mo maging parliamentary, revision na po yan. Ang amendment naman, ayon sa kanila, ayun yung kanina Lambino. Iniisip ko ano ba yung pangalan ng Supreme Court case na yun. Ayan pala eh. Okay? Ang amendment, usually, dinadagdag ka lang, may binabawas without altering the basic principle involved. Konting, hindi mo naman tatanggalin yung checks and balances. Hindi mo naman tatanggalin yung separation of powers. Baka gusto mo lang mag-define ng political dynasty. Kasi sa ngayon, hindi siya naka-define, no? Hindi nakalagay kung ano pa talaga ang bawal kung ayaw mo ng political dynasty. Okay? Revisions generally affect several provisions, while amendments generally affect only a specific provision. Kaya lang, hindi naman yan general rule. Right? Kasi maaaring konti lang yung pinapalitan mo, pero ina-alter mo na, pinapalitan mo na yung basic na principles ng inyong pamahalaan. So, tuwing may kaso, tuwing mayroong gustong mag-amend o mag-revise, maaaring aabot talaga yan sa Korte Suprema dahil tayo magkasundo kung ano ibig sabihin nito. At dahil dito, wala pa tayong amendment sa ating saligang batas for more than 30 years. No? Si 86 yung, since 87 pala. Since 1987. Pumunta ako minsan sa isang conference ng constitutional amendments. Lahat ng kasama kong bansa, meron na sa mga types of amendments na ginagawa sa constitution natin. Ako lang yung walang kwento. Wala akong masabi dahil matindi yung ating suspetsa, no? Pag merong gustong mag-amend ng constitution, ang iniisip kaagad natin ay dahil sa context ng ating kasaysayan, ito na naman yung mga politiko at gustong tanggalin yung term limits. Dahil gusto nila, maaari silang tumakbo for public office hanggang mamatay sila. Di ba? Kasi yun yung ginawa ni Marcos eh. Pag parliamentary ka, walang term limit yan. As long as the parliament selects you as the prime minister, ikaw yung prime minister. Ngayon, sa tuwing may gusto mag-amend ng constitution, until now, lahat ng nakita kong draft, magmula nung kay Ramos, magmula yung kay Estrada, yung kanyang Concord, yung kay GMA, lahat, hanggang Duterte, lahat gustong itanggalin ang term limits. So baka natututo na itong mga kongresista ngayon na wala silang binabanggit na pag-lift ng term limits so far. Okay? So malinaw ba yun? Kung ano yung difference, no, ng revision at ng amendment.